ang kakaibang kultura ng mga Hapon, mga kaugalian at paniniwala. Ang pagbisita sa Japan ay nagdadala ng mga bagong karanasan at kaalaman tungkol sa kanilang kultura at mga kaugalian. Sa blog na ito, tatalakayin natin ang mga kakaibang aspeto ng buhay sa Japan, mula sa mga paniniwala sa mga numero hanggang sa mga sosyal na kaugalian na maaaring magulat sa mga banyaga. Ang mga Hapon ay may mga natatanging gawin na hindi lamang nakasalalay sa tradisyon kundi pati na rin sa kanilang paggalang sa privacy at kaayusan. Huwag magbisita sa mga kaibigan. Isang pangunahing katangian ng kulturang Hapon ay ang hindi pagbisita ng mga tao sa tahanan ng kanilang mga kaibigan. Sa halip, mas pinipili nilang makipagkita sa mga cafe, restaurant, o bar. Para sa mga banyaga, maaaring mukhang malamig ito, ngunit sa Japan, ito ay isang normal na bahagi ng kanilang buhay. Ang privacy ay labis na pinahahalagahan, at ang tahanan ay itinuturing na isang pribadong espasyo para sa pamilya. Mga dahilan sa hindi pagbisita. Privacy ng tahanan. Paggalang sa pamilya. Mas pinipiling magtipon sa pampublikong lugar. Hindi ito itinuturing na masama. Ang mga Hapon ay mas komportable na makipagkita sa mga kaibigan sa mga pampublikong lugar. Dito, maaari silang mag-enjoy sa pagkain at inumin nang hindi nag-aalala tungkol sa mga pamantayan ng pag-uugali sa loob ng tahanan. Ang numero 4 at ang takot sa kamatayan. Isa sa mga hindi pangkaraniwang paniniwala sa Japan ay ang takot sa numero 4. Ang dahilan dito ay ang pagkakatulad ng tunog ng salitang 4 sa salitang death sa wikang Hapon. Ang pamahiing ito ay malalim na nakaugat sa kanilang kultura, at maraming mga gusali ang hindi naglalagay ng ika-4 na palapag. Madalas, ang mga hotel ay walang mga kwarto na may numerong 4. Mga epekto ng pamahiin. Walang ika-4 na palapag sa mga gusali. Walang mga kwarto na may numerong 4. Pag-iwas sa mga parirala na may 4 na silaba. Malalim na paniniwala sa mga pamahiin. Ang takot sa numero 4 na ay hindi lamang nakikita sa mga gusali kundi pati na rin sa araw-araw na buhay. Maraming tao ang nag-iwas sa paggamit ng mga numero na may kaugnayan sa 4, na nagpapakita ng kanilang paggalang sa mga paniniwala at tradisyon. Pagkain at paglalakad, mga patakaran. Ang mga kaugalian sa pagkain at paglalakad sa Japan ay may mga tiyak na patakaran. Halimbawa, ang pagkain habang naglalakad ay itinuturing na magulo at hindi magalang. Ang mga Hapon ay madalas na kumakain sa mga nakatakdang lugar upang mapanatili ang kaayusan at respeto sa kanilang paligid. Isang eksepsyon, sorbetes. Isang natatanging eksepsyon sa patakarang ito ay ang pag-eehersisyo ng pagkain ng sorbetes habang naglalakad. Sa kabila ng mahigpit na patakaran, ang sorbetes ay tinatanggap na pagkain na maaaring dalhin sa labas. Ang dahilan dito ay maaaring nakaugat sa kasiyahan na dulot ng sorbetes at ang mga magandang alaala na ito ay nagdadala sa mga tao. Pag-inom sa Japan. Ang mga kaugalian sa pag-inom sa Japan ay may sariling hanay ng mga patakaran. Kapag nasa grupo, hindi ka dapat magbuhos ng sarili mong inumin. Sa halip, dapat mong punan ang baso ng iba at hayaang sila naman ang gumawa sa iyo. Ito ay isang anyo ng paggalang at pagpapakita ng malasakit sa iba. Pagkatapos ng trabaho. Ang pag-inom pagkatapos ng trabaho ay isa sa mga inaasahang bahagi ng buhay ng mga Hapon. Ang mga empleyado ay inaasahang sumama sa kanilang mga superior para sa mga inuman na maaaring tumagal ng 4 na oras. Ang pagtanggi sa mga ganitong imbitasyon ay maaaring makaapekto sa kanilang career prospects. Mga patakaran sa pampublikong pag-uugali. Ang pampublikong pag-uugali sa Japan ay puno ng mga hindi nakasulat na patakaran. Halimbawa, ang pagsasalita sa telepono sa tren ay itinuturing na hindi maganda. Gayun din, ang pagiging maingay sa pampublikong lugar ay labis na hindi katanggap-tanggap. Ang mga Hapon ay naglalayong mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang paligid. Mga patakaran sa pagturo. Isang halimbawa ng hindi magandang asal sa Japan ay ang pagturo. Ang tuwirang pagturo sa mga tao o bagay ay itinuturing na hindi magalang. Sa halip, ang mga tao ay karaniwang gumagamit ng malawak na galaw ng kamay o bukas na kamay upang ipakita ang kanilang intensyon. Mga kaugalian sa paliligo. Ang mga patakaran sa paliligo sa Japan ay masalimuot at may mga tiyak na hakbang na dapat sundin. Karaniwan, ang mga tahanan ay may mga espesyal na tsinelas para sa banyo.
Inaasahan na magpalit ng tsinelas sa pagpasok ng banyo at maghuhugas muna bago pumasok sa paliguan. Ang paliguan ay para sa pagpapahinga at hindi para sa paghuhugas ng katawan. Palitan ng tsinelas sa banyo. Maghuhugas bago pumasok sa paliguan. Ang paliguan ay para sa pagpapahinga. Ang mga patakarang ito ay nagiging dahilan upang ang mga pampublikong paliguan ay maging mas malinis at maayos. Ang mga tao ay hindi nais na maupo sa dumi ng iba. Paggalang sa mga regalo. Ang kultura ng pagbibigay ng regalo sa Japan ay puno ng mga patakaran. Karaniwan, ang mga tao ay nagdadala ng mga souvenir na tinatawag na homage mula sa kanilang mga paglalakbay. Ang mga ito ay kadalasang lokal na merienda o mga espesyal na treats. Pagkuha ng business card. Sa mga negosyo, ang pagtanggap ng business card ay may sariling proseso. Dapat itong tanggapin gamit ang parehong kamay, pag-aralan ito ng maigi, at pasalamatan ang nagbigay. Ang pagsasaksak nito sa bulsa ng walang paggalang ay labis na hindi katanggap-tanggap. Kultura ng trabaho sa Japan. Ang kultura ng trabaho sa Japan ay kilala sa pagiging masipag at matyaga. Mayroong isang termino na karoshi na tumutukoy sa pagkamatay mula sa labis na pagtatrabaho. Ang mga Hapon ay madalas na nagtatrabaho ng mahabang oras at ang mga inaasahan sa kanila ay mataas. Chore, ang umaga ng pagsasama. Maraming mga kumpanya ang nagsasagawa ng chore, isang pang-araw-araw na pagtitipon sa umaga. Dito, ang mga empleyado ay nagsasama-sama at maaaring gumawa ng magaan na ehersisyo o bumasa ng mga moto ng kumpanya. Layunin nito na mapalakas ang morale at pagkakaisa, kahit na may ilan na nakikita itong kakaiba. Sa kabuuan, ang buhay sa Japan ay puno ng mga natatanging kaugalian at paniniwala na nagbibigay diin sa respeto, privacy, at kaayusan. Sa pag-unawa sa mga aspeto ng kulturang ito, mas magiging madali ang pakikisalamuha at pagbuo ng ugnayan sa mga Hapon. Ang mga ito ay hindi lamang mga patakaran kundi mga bahagi ng kanilang pagkatao at pagkakakilanlan. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, paki-like and share ang video na ito. Mag-comment ka na rin ng kwento na gusto mo at gagawan natin ito ng video.